So last week, ang pinag-aralan natin is, anong title? Unhindered Gospel. So part 1 ng Unhindered Gospel, no, ano yung gospel? Euangelion, or that is the good news. And there are truths in the good news. Ang katotohanan, no, o yung kahulugan ng gospel itself, it talks about the essential elements of the gospel. Jesus Christ died for our sin. No, kasalanan natin. Sa kasalanan natin. At yung kasalanan natin, tinapos na ni Hesukristo doon sa Kalbaryo ng krus. So it is done. And the proof of the power of God is through the resurrection. No, yung pagkabuhay na maguli ni Kristo nung ikatlong araw. At ang kaligtasan ay libre. Ito ay regalo ng Panginoon sa ating lahat. And that's why we must share it to one another. That's why, praise the Lord sa mga taong patuloy na nagbabahagi ng magandang balita because a lot of souls, no, are getting to know Jesus. And who is the way to heaven? Jesus. Hindi eroplano, no, hindi barko, hindi lobo ang daan patungo sa langit. Sino ang tanging daan? Ano sabi kanina sa kanta? Ikaw ang daan at ang kaligtasan. Sino? Si Jesus lamang. So pagbabahagi ng magandang balita, may katotohanan. Ano ang katotohanan sa pagbabahagi ng magandang balita? Walang makakapigil. Walang makakahadlang. Imagine, no, si Paula Lynn, no? Walang nakahadlang dun sa hirap o sa sakit na nararamdaman niya, dumiretso pa rin siya sa district camp. At noon, pinuno ng Panginoon ang kanyang empty heart. And walang nakapigil na ibahagi ang magandang balita sa kanyang mga kaibigan. Kaya sa mga kaibigan ni Paula Lynn, no, praise the Lord. No, may kaligtasan tayo dahil naglakas ng loob siya para ibahagi ang magandang balita. And somehow, we have this authority and power na nagmumula sa Lord. Amen? And lastly, we must obey. Kailangan sumunod tayo dun sa kalooban ng Diyos. Ngayon, itutuloy natin ang ating pag-aaral. Ginagawa natin ang ginagawa natin dahil sa pag-ibig. Nagsisimula at nag-uugat ang lahat dahil sa pag-ibig. Nagbabahagi tayo ng magandang balita dahil sa pag-ibig. Bakit kinakaya nating magmahal? Dahil sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Sinong naniniwala dito na mahal tayo ng Diyos? Amen. Sinong nakaranas na ng pag-ibig ng Diyos? Amen. Praise God. Dapat nananatili yon sa puso natin. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At ang pag-ibig ay hindi limitado sa pera. Ang pag-ibig ay pwedeng magbigay ka ng pagdarasal, magbigay ka ng yakap, no, magbigay ka ng karunungan, at tayo ay magtutulungan sa hirap at ginhawa, no? And sa lahat tayo, sa mga nabubuhay sa mundo, masarap ma-in love. May kausap ba akong in love? No? Na-in love na ba kayo? No, pwede tayong ma-in love sa isang bagay actually. No, in love ako sa iPhone 5. In love ako kay Katniel sa mga kabataan, no? Sa mga nakakatanda, Rudy Fernandez. O Eddie Gutierrez. Lito Lapid. Okay, anyway, but sa mga may asawa, in love pa ba kayo sa inyong mga asawa? Kung nandito yung asawa nyo, pwede nyo bang sabihin, I still love you? Still love you, of course. No, the same pa rin. No? Masarap magmahal. Masarap tumanggap. Masarap magbigay ng pag-ibig, pagmamahal. Masarap din naman tumatanggap. Tama? Anong mas masarap, magbigay o tumatanggap? Huwag kayong, Pwede namang both, di ba? Magbigay. Totoo? Masarap din naman tumatanggap, di ba? Kayo talaga. No, liars go to hell. Alright? So, masarap magbigay, pero actually, mas masarap tumatanggap.
Aminin natin ang totoo. Tama, mali? No? Napakasarap kapag na yung love hindi lang salita. No? Nakausap ko si Kuya kanina, ayan si Kuya naka-jacket. Sabi niya, no, ang pag-ibig hindi lang sa salita ng tao. Dapat ang pag-ibig nasa expression sa gawa. Amen? No? And somehow, the good news itself, ang salita ng Diyos is pag-ibig. No? Amen? So, bakit ko sinasabi yung pag-ibig? Kasi, ang gospel is a sign of love. Ang magandang balita ay pag-ibig. Dahil ito ang greatest love story has ever told. The love story of Jesus Christ or the Father to us. That He gave His one and only begotten Son. No? Kung tayo, nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang tanong ngayon, di ba tinanggap na natin? Masarap tumanggap. Anong tinanggap natin? Si Kristo. Anong binigay niya sa atin? Buhay na? Walang hanggan. Now, ang tanong, willing ba tayong magsakripisyo para sa love? It is our turn. Amen, ha? Amen ang sagot. Alright. No? Kasi today, if we love God, are we willing to sacrifice or give up something? Pag sinabi niya ngayon, halimbawa, for example lang, huwag ka nang mag-aral. Mag-mission ka na lang. Kaya? Mahirap. Kasi may pangarap ka. O kaya halimbawa, sabihin niya, ibenta mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa church para sa mission field. Ay, naku, gagamitin lang ni pastor. Papagawa niya yung bahay niya, may swimming pool siya. Mahirap, tama? Or what if, ang sabi ng Lord, iwanan mo yung trabaho mo. Kapalit ng pagmimisyon sa bundok. Kaya? Hello, may kausap pa ba ako? Mahirap pala. Di ba? Di ba? Pero anong mahirap? Yung umakyat sa bundok o yung mamatay sa krus? Yan. Tapos kanina tinanong ko kayo, anong masarap? Tumanggap o magbigay? Magbigay! Ngayon, ano lang ibibigay? Magbigay tayo ngayon ng 3 oras para sa salita ng Diyos. Kaya? Totoo? Alauna tayo uuwi. Amen. Are you getting my point? Sometimes, or most of the time, it is easier than said than that. Madaling sabihin, mahirap gawin. But the point here, how is our faith? Kumusta ba ang ating pananampalataya? Kumusta ba yung calling ni God sa atin? How can we be a part of God's plan in preaching the gospel? May plano ang Panginoon. Tinawag niya tayong lahat para magbigay ng magandang balita. Para i-share ang magandang balita. Paano tayo magiging parte ng plano ng Diyos? Kung meron tayong pinanghahawakan sa sarili natin na hindi natin kayang ibigay sa Diyos. Ari-arian, oras, resources, or maybe hindi natin kayang ma-reject. Pag nagbahagi ka ng salita, there are rejection. You have the fear of rejection or probably your comfort zone. Halimbawa, sabi ni Pastor, tara, sino sasama sa akin sa Zambales? Mamumundok tayo. Ibabahagi natin ang magandang balita sa mga ita. Kasi anak din sila ng Diyos. Pastor, naka-van po ba? Hindi, maglalakad. Ay, pass po, may gagawin po ako. Pero kapag sinabi ko, naka-van tayo, may pa-chowking, may pang-inasal, tapos sa gabi, Max. Sama ako, Pastor. Hello? Di ba ganyan tayo, no? No? So, paano? Paano tayo magpapalaganap ng magandang balita ng Diyos
nang walang nakakahadlang sa atin. Nang walang obstruction, nang walang hindrance. Kasi sometimes, no, there is always this cost and the reward. Before we get the reward, there is a cost. Ano ba yung cost? The cost is the required payment. Kailangan nating pagbayaran. Yun yung mga sinabi ko kanina. Kailangan ng oras sa pagbabahagi ng magandang balita. Kailangan ng resources. Oh, share tayo, patak-patak. I-bless natin yung pupuntahan natin. Siyempre, bago tayo magbahagi ng magandang balita, dapat meron tayong maibigay. Kailangan bang may maibigay? Hindi ba pwedeng ibigay na lang natin magandang balita? Hindi, first time eh. Magdalay tayo ng prutas. Para naman masabi nilang mahal na talaga natin sila. Kasi paano mo masasabing mahal mo ang isang tao kung puro salita? Kaya nga, di ba tayo sa church, kahit na konting prutas lang, o konting pandesal, pasopas, nagbibigay tayo. Hindi dahil, what is bribe in Tagalog? Hindi dahil sinusuhulan natin sila, pero we practice what we preach. No? Simple ways and yet we show the love. So, balikan natin yung context ng tinuro-turo natin sa sulat ni Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 2 verse 10. Ang sabi niya, "So I am willing to endure anything." Tigil tayo. Ano ang ibig sabihin ng endure? Endure abrenica? Ay, sorry. Aljur abrenica pala yun. Sorry. So, sabi niya, "So I am willing to endure anything." Anong ibig sabihin ng endure? This is to remain in existence. Yung maglalast ka, magtatagal ka, yung magsasuffer ka patiently. Anak, narinig na naman natin, suffering. May paghihirap. Ang nagsulat, si Pablo, "I am willing to endure anything." Kaya kong tiisin yung hirap, sabi niya. If it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those who God has chosen. Kayang tiisin ni Pablo kung anuman ang hirap kung magbibigay yun ng kaligtasan. Kung magbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus, walang makakapigil kay Pablo. Napakaliwanag na sinabi niya. No? So ang tanong, ano dapat yung mga bagay na kailangan nating alalahanin palagi para magpatuloy tayo sa gawain? For example, kami ni Chow Yen. Chow Yen left her family. Walang makakapigil sa plano ng Diyos para sa amin para mag-plant ng church, mag-disciple, mag-reach out. She left her family in Malaysia. Iniwanan ko ang maganda kong trabaho sa Singapore. Kumikita na ng malaki. 6 figures. Praise the Lord. Ngayon, nag-aantay lang. Lord, baka naman. Baka naman may haplusin kang tao, magpadala pambayad ng kuryente, pang McDo ni Chow Yen. Di ba? So, walang nakapigil doon sa plano ng Lord sa aming dalawa para ibahagi ang magandang balita. That's why Hope Bataan is here. Praise God. No? Currently, ang status natin sa buong Hope Bataan, sa kung saan-saan, we are around 500 to 600 people. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Glory to God. Walang nakapigil. Yun ay yung mga nag-i-stay ha. Paano yung mga nawala pa? Baka thousands of people na. We preach the gospel. So walang paano natin nasusustain? Paano tayo nakakapagtiis para ipagpatuloy ang pagbabahagi ng magandang balita? Nang walang sino man ang makakapigil. Number 1, revere the Father. Can you say revere? Ang revere or reverence, lubos na paggalang o banal na pagkatakot sa Diyos. Tanong, mahal niyo ba ang mga nanay at tatay niyo? Siguro kahit matanda dito, minahalang magulang. Tama? Masama ba ang mga magulang ninyo? Sometimes. May masamang magulang? Wala. Pero somehow, napapagalitan kayo ng magulang? Pinagsasabihan kayo ng magulang? Napingot ba kayo ng magulang?
Nasaplit ba kayo ng kawayan ng magulang? Pinatulog ba kayo ng tanghali kahit ayaw niyong matulog? Pero, mahal niyo pa rin ang magulang ninyo, tama? Ginagalang niyo pa rin ang tatay at nanay niyo, tama? Kahit na minsan, sinasaktan na kayo. Tanong, kanino galing ang buhay natin? Sa Ama sa langit. Sino ang nagbigay ng pag-ibig sa atin? Ang Diyos. Sino ang nagbigay ng hininga natin? Sino ang nagbigay ng damit na sinusuot mo ngayon? Sino ang nagbigay sa pinakamamahal mo sa tabi mo? Naku, alam ko na kung saan papunta si pastor. Bakit hindi natin siya magalang? Uy, mali ka, pastor. Ginagalang ko si Lord. Nagwo-worship ako. Doon ba natatapos ang paggalang? Ang paggalang, ang tunay na paggalang ay pagsunod sa kalooban ng tatay mo. Tama, mali? Halimbawa sa mga magulang ngayon, sinabi mo sa anak mo, huwag ka nang lalabas ng alas 6 ng gabi. 5:59, nandito ka na, sabay-sabay tayong kakain. Dumating ang anak mo, alas 10 ng gabi. Anong mararamdaman ng tatay at nanay? Di ba kayo mababastusan? Kasi hindi sumusunod. Tapos sasabihin nyo, tatanungin mo, Nak, mahal mo ba ako? Mahal na mahal kita, tay. Mahal na mahal kita. Sabi ko, umuwi ka, 5:59. Anong oras na? Alas 10, tay. Mahal mo ba ako? Oo, tay, mahal na mahal kita. Tanong, yung totoo, mahal ka ba ng anak mo pag ganon? Nawala na ang galang. Hindi na sumunod sa kalooban mo, nasunod yung gusto niya. Sa bibig, sinasabing mahal kita, pero sa gawa, hindi nakikita. Ang sabi dito sa John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dakilang Ama sa langit ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ka ba matutuwa? Tumanggap ka ng ganon. Ang tanong, hindi mo ba ibabalik yung kalooban niya? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Preach the gospel. Hello? So now, mahal niyo ba ang Diyos Ama? Then preach the gospel. Ibahagi niyo ang magandang balita. Walang makakapigil sa inyo. Sabi sa Salmo chapter 5, verse 7, ngunit dahil sa dakila niyang pag-ibig sa akin, makakapasok ako sa banal niyang templo at doon ako'y sasamba ng may paggalang sa inyo. Even the psalmist knows na dapat tayong lahat ay gagalang sa Diyos Ama. Sa pakikinig niyo po sa akin ngayon, sino ang tunay niyong ginagalang? Ako ba? Hindi. Ang tunay na ginagalang natin ay ang Diyos Ama lamang. Pero ginagamit ako bilang kasangkapan para makinig kayo. Ang tunay na paggalang, hindi lang makikinig. Isa sa buhay ang natututunan. 5 lang ang naniwala sa sinabi ko. 10 lang ang nag-agree sa sinabi ko. Salamat sa Diyos. Narinig ng Diyos ang amen ninyo. Dapat maibahagi nyo yan. If you have the reverence to the Father, as long as you have the heart to glorify God, the Father, kung gusto nyo bigyan ng kapurihan ng Diyos, anong gagawin natin? Igalang natin siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng magandang balita. So can you tell your neighbor, revere the Father, preach the gospel. Amen. Number 2, kanina reverence. Now, tapos na tayo sa dakilang Ama. Number 2, para walang makapigil sa atin sa pagbabahagi ng magandang balita, always remember Jesus Christ. Alalahanin natin. Anong sabi ni Apostol Paul kay Timoteo? Chapter 2, verse 8 to 9. Alalahanin mo si Jesucristo,
ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang magandang balita na ipinapangaral ko. So, alalahanin mo si Kristo. In English, remember Jesus Christ. Risen from the dead, descended from David. Sabi niya dyan, no? So, alalahanin natin si Jesus Christ. Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? He died on the cross. Kung pinapahalagahan natin ang ginawa ni Kristo at aalalahanin natin siya, hindi ba dapat susundin natin ang kalooban niya? Tanong, alam niyo ba ang birthday ng mga magulang ninyo? Alam niyo ba ang birthday ng mga asawa ninyo? Alam niyo ba ang birthday ng mga best friends ninyo? Kung mahal niyo sila at birthday nila ngayon, babatiin niyo ba sila ng happy birthday? Bibigyan niyo ba sila ng regalo? Hello? Di ba may regalo? Bakit? Kasi pinapahalagahan niyo sila. Tanong, sasabihin ko, mahal na mahal ko ang asawa ko. Pero hindi ko alam kung kailan siya pinanganak. Hindi ko alam kung kailan kami kinasal. At lalong hindi ko alam kung ano ang paborito niyang pagkain. Hindi ko alam ang paborito niyang kulay. Kahit puro pink na yung kwarto namin. Tanong, mahal ko ba ang asawa ko pag ganon? So, remembering important things in our lives is a sign of love. So, do you love God? Then remember Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Siya lang naman ang nagligtas sa'yo sa kasalanan mo. Siya lang naman ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa'yo. Siya lang naman ang naging daan para may access ka kay Father God. Si Jesus lang naman ang tumanggap sa'yo kahit gaano ka karumi. Kahit na natutulog ka kapag preaching. Si Jesus lang naman ang nakakaunawa. Amen? Amen. Sabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 15 verse 1 to 4. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan nyo ng mabuti. Panghahawakan nyo ng mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. A lot of people doesn't share the gospel because their faith is fake. Hindi ako nanguhusga. If your faith is real, kung ang pananampalataya mo ay totoo, walang makakapigil sa'yo para ibahagi ang ginawa ni Jesus Christ. Kung totoo ang pananampalataya mo, hindi mo malilimutan ang pangalan nung namatay sa krus. That's why Jesus Christ is famous. Not because of entertainment, hindi dahil celebrity siya, but because He is the one who died for your sin. He is God. No? Kaya sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Sabay-sabay tayo with all voice, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ang pinipreach natin dito every week, the same. We are equipping ourselves para alam natin kung anong ibabahagi natin. Amen? Remember Jesus Christ. Amen? Now, I would like to give you an example of people who endured pain. Na okay lang silang mag-endure na kahit na ano. For the sake of salvation. Para may maligtas na tao, nagtiyaga sila. Okay lang na mamatay sila. Number 1, si Stephen.
Stephen is a first Christian martyr, pinagbabato dahil nangangaral ng magandang balita ng Diyos. Kayo, may bumato na ba sa inyo? Praise the Lord! Sa atin, pag nangangaral tayo, sasarado lang yung pinto. Pag walang tao! Wala daw tao, pero pinagsarahan ka. Pero praise the Lord, hindi pa tayo binabato. Tama, mali. Si Stephen o Esteban, habang nangangaral siya, pinagbabato siya hanggang mamatay. Pero alam mo ang dasal ni Esteban? Pagpalain mo ang kanilang kaluluwa. Baka kapag akong binato nyo, baka sabihin ko sa inyo, sumbong na ko kang tatang ko. Diba? So, we should be like Stephen. Si Pedro, do you know that Peter was crucified upside down? Pabaligtad. Because of the gospel. Sa pagbabahagi ng magandang balita. O wag na tayong lumayo. Si Pablo, pinakamarami siyang na-plant na church. No? Nangangaral siya kung saan-saan. Walang kasiguruhan yung buhay niya. Nakulong siya, persecuted, questioned. Naranasan niya ang lahat. Lahat. Hinagupit siya, kinulong siya, di siya pinakain. Imagine niyo na lahat ng pwedeng maranasan ng isang tao. Naranasan niya. Pero tumigil ba si Pablo? May nakahadlang ba kay Pablo sa pagbabalita ng magandang balita? Sa kahuli-hulihan niya ng hininga, nasa kulungan siya, naisulat pa niya to kay Timoteo. Nakakulong siya, ha? Tayo, nakakulong ba tayo? Malaya ba tayo? Mahirap bang magbahagi sa Pilipinas? Hindi. Malaya tayo. Alam niyo, sa China, bawal. Sa Muslim country, bawal. Pero may mga nangangaral. How about us? Or maybe, are you this one in the picture? Gisingin nyo siya, may makakahadlang ba sa'yo? Hindi yan. Sinik. Sinik. Ay. Kilala niyo sinik? Sinik na lang, ha? Hindi ko mabigkas yung ano niya. Nick Bujifish. Nick Bujifish. Si Nick Kojic. Kilala niyo? Si Nick, walang kamay, walang paa, pero he is an evangelist. He preached the gospel in the whole world. He has books. Pumupunta siya bawat campus. Tanong, tingnan niyo yung katabi niyo. Kompleto mata? Kompleto kamay? Kompleto paa? May bibig ba? May boses? Patingin ng dila ka mo? Nagsasalita, tanong mo? Now, let me ask you, what will stop you from preaching the gospel? Hello? May makakahadlang ba? Wala. Ang makakahadlang lang, choice mo. Ay, hindi ako pwede. Ay, yung sangkatutak mong reasons. Dahilan. Hello? No? No, I remember one pastor na nabasa ko. Actually, nalimutan ko yung pangalan niya, sinisearch ko sa Google, di ko talaga makita. But I know and I know, may nabasa akong libro. Sabi niya, dahil sa pag-ibig niya kay Kristo, nag-commit siya na sa isang araw, hindi siya matutulog hanggat walang tumatanggap kay Kristo na kaluluwa. At least isa sa isang araw. So, ang goal niya, 365 souls in 1 year. Pero kung mas marami, mas maganda. One day, wala siyang napareceive. At 11 o'clock p.m., balisa siya. Matutulog na siya. Pero ang spirito niya, hindi siya pinatutulog. Kasi nangako siya covenant niya kay God. Ngayon, tumayo siya, sumakay siya ng tren, nangangaral siya. Pero walang lumalapit kasi lahat nagse-cellphone. Nalungkot siya at 11:45, naglakad siya hanggang umabot siya sa isang park. Madilim na parke. Humiga siya at 11:50, kumanta siya ng isang song. I also forgot the song. Hinahanap ko yung libro Pag nakita ko, babalitaan ko kayo. Kumakanta siya about Jesus.
At 11:58, sabi niya, God, kalooban mo to na hindi ako makapagpa-receive ba? Pero God, masakit para sa puso ko na itong araw na to, ni hindi ako nakapagpa-receive kahit isa. Lord, I know all things are possible. At 11:58, sa pagtapos ng kanta niya, may lumapit sa kanya from the dark. Umiiyak na halos magsusuicide na sa dami ng problema niya. Ang sabi niya, totoo ba yung kinakanta mo na may kaligtasan at pag-asa pa sa pangalan ni Jesus? Nagulat siya. Napabalikwas siya. Tumayo siya. Tumingin siya at 11:59. Binahagi niya in 1 minute yung gospel. That man was saved on that day. In Jesus' name. Kaya alam ng mga SDLs to, ito yung inspiration ko kung bakit sinabi ko rin, every day of my life, I will preach the gospel. Na at least mabahagi ko ang magandang balita sa isang araw. Hindi man may mag-receive, at least meron akong kakausapin tungkol sa magandang balita ni Kristo. That is my commitment every day. No? Kaya every day, talagang aligaga ako naghahanap. Mentoring. Gusto mong mentoring? Oy, may gagawin ka ba? Usap tayo. O available ka ba sa bahay? If you will notice, I will always invite people. I will always look for people to talk to. Or minsan, even in the street, hahanap at hahanap ako ng pwedeng ma-share ng gospel. Ano yon? Dahil ba sa goal? Duty? No. Because I believe every person needs Jesus. At huwag tayong madamot. Amen? So, the more we value and the more we remember Jesus Christ, the more we remember what He did on the cross, mas maaalala natin yung pag-ibig niya. At kapag inalala natin ang pag-ibig niya, hindi ba dapat yung pag-ibig na yon bumubulwak? Naiintindihan niyo yung bumubulwak? Nag-o-overflow. Kusang lumalabas. Ako naniniwala ang tunay na nagmamahal, merong sobra. Walang pag-ibig na hindi sobra. Ako naniniwala ako, ang tunay na nagmamahal, kung mahal mo ang isang tao, hindi ka magkukulang, laging may sobra. Amen? So, my prayer is, are you excited to share the good news? I want you to watch this video very quick. Nangyari to dito sa atin sa church. Bakit natin to ginawa? Meron bang bata matanda sa gospel? Wala. Walang makakapigil sa magandang balita. Bata, matanda, may ngipin o wala. Payat o mataba, lahat ay mahalaga sa dakilang Ama. Amen? Na-rhyme ko pa no? That's why I want to thank the volunteers ng Kids Church. Palakpakan natin sila. No, headed by Teacher Vanessa. Thank you. No, kasi alam mo pumasok ako minsan sa BBS. Hindi naman masakit sa ulo. Napakasaya. Sabi ko kay Teya, si Teya yung teacher dito noon. Sabi ko, Teya,
Bakit ang babait nila? Sabi niya, Pastor, okay pa po sila niyan. Ang bait po na. Talaga ba? Ako, opo, mabait po sila niyan. Sabi ko, thank you for serving. Thank you for serving. Imagine the patience of our kids builders sa mga anak nating mababait, no? Habang nagtuturo siya, may tatae, meron lalabas, may nagtapon ng tubig, may nag-drawing doon sa ano. Tapos, dalawa lang sila. Dalawa over 70. Imagine niyo yun. Si Thea, kapayat-payat, gano'n siya ng gano'n. Okay, kids! Kids! Sabi ko, alam mo, nabagbag yung loob ko, sabi ko, Lord, bless them. Kaya palakpakan po at pasalamatan natin yung mga kids teachers natin. Hindi madali. Pero, may nakahadlang ba sa kanila? Wala. Imbis na ipahingan nila yung bakasyon nila. Magbakasyon din ng mga estudyante natin, no? Sa lahat kayo, hindi ko man kayo mabanggit, you know who you are. Pero, they spend their time building our kids. All glory belongs to God. Naman? Doon, ganun din sa mga SDL, life group leaders. Ito, si Ate Tess na lang. No? Palakpakan natin dahil si Ate Tess, nilagay na niya talaga siguro sa sarili niya, sa kanya yung agaw. Ay, hindi na pala, barangay pinagpala. Amen? Dahil bawat bahay doon, iniisa-isa nila. No, I want to affirm your life group. Nakita ko yung mga pictures. Amen? No, kaya sila, Mamang Tanglo, no? O, di ba, kilala ko pa si Mama. Amen? So, walang makakapigil. Because we remember Jesus. Lastly, we should recognize the Holy Spirit. Hindi na ako magtatagal dito dahil lagi ko tong tinuturo. We should recognize the Holy Spirit because this is our power comes from. Dito nang gagaling ang ating kapangyarihan. Sabi sa Gawa 1:8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria at sa buong mundo. Ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu para ma-recognize natin na may kasama tayo, may kapangyarihan tayo, si Holy Spirit yon. Even Paul and the team, no, yung mga early Christian disciples ni God, they asked and pray. They recognized the Holy Spirit. Bago tayo lumabas at magbahagi ng magandang balita, may we do this also. No, sa Acts chapter 4 verse 29 to 31, sabi niya, "Now Lord, consider their threats." 'Di ba may threats kapag nagsi-share? Pwedeng ma-reject, pwedeng ma-aksidente, wag naman sana. Kasi kami one time na aksidente diyan sa Orani March 21 dahil sa halo-halo na nasa buko. After ng church service, mahilig kami March 21. Muntik kaming mamatay sa baterol. No, kay Aling Dory. Si Alvin, nandiyan mo si Alvin. Saka si Ate May, sila nag-aya nun Alvin, naalala mo yon? March 21. Kuya, maghalo-halo tayo. Yung halo-halo, masarap, nasa buko. Ayun, nabukulan kami. Hi Rona, shout out. Alam niyo yung sa Tom and Jerry, yung bukol, na ganong kataas? Totoo pala yun. Na-aksidente kami, pero yung bukol ni Rona, ganong kataas, Anyway, we remember that because God is so good. Kaya nandito pa kami nagbabahagi ng magandang balita. Glory to God. Amen? So sabi dito, "Now Lord, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness." Dapat walang hiya tayo sa pagbabahagi ng magandang balita. No, hindi tayo maging walang hiya sa pagmumura, pero maging walang hiya tayo sa pagbabahagi ng magandang balita. No? Sabi niya, "Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus." After they, ang pananalangin hindi dapat nawawala sa atin. No? This is the oxygen of our life. Can you say that? Prayer is the oxygen to our life. No? After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Tanong, naniniwala ba kayo na kahit mahiyain kayo, kapag nag-ask kayo ng help kay Holy Spirit, magiging walang hiya kayo?
Praise God. Sinong gustong maging walang hiya? Hindi yun masama, hindi yun mura. No, even here it was written, God gave us a spirit of power, not the spirit of timidity. Hindi tayo dapat maging mahiyain. Dapat may kapangyarihan tayo. We should not be ashamed of the gospel. Amen? Baka sabihin nyo naman, Pastor, ikaw ang galing-galing mong magbahagi. Puro ka lang salita, ginagawa mo ba? No, I will show this not to brag myself, but I want to brag the Holy Spirit. Dahil sa banal na Spiritu, show this photo. I'm not ashamed of the gospel. This is me. Bakit ikaw, Pastor? Ikaw naman masyado kang narcissist. No? Puro kami, myself, and I. Hindi po. Purposely, I showed this photo of mine para lang sabihin sa inyo, I just don't talk. Hindi lang ako puro salita. I practice what I preach. Ganon din po tayo. Dapat kapag tayo nag-share at nagsalita, lalo na life group leaders, SDLs, hindi tayo pwedeng mag-impluwensya kung tayo mismo hindi natin ginagawa yung tinuturo natin. So that's why we must practice what we preach. Pamilya, isa, ibang lahi, hindi sa ibang lahi. Kahit anong itsura, then we heal the sick. Preach the gospel, we heal the sick. Ito, alam nyo na to, di ba, yung sa Tagaytay? So, hindi ko na siya ikukwento. So, always allow the Holy Spirit to speak to you. Kapag narinig nyo na, gaya ni Paula Lynn, sabi niya, pinakita ng Diyos sa akin yung mukha ng mga kaibigan ko. Totoo po yun. Huwag nyo pong isipin na iniisip nyo lang yun. Binibigyan kayo ng assignment ni Lord. Maaaring ngayon, pumikit po kayo. Next slide, please. Pumikit po kayo. Maaaring ngayon, merong pinapakita ang Lord sa inyo. Kanino nyo dapat ibahagi ang magandang balita. Because as long as you know that there is God who is always present through the Holy Spirit, who can stop you from sharing the Word of God? Father God, I pray in the name of Jesus, speak to them right now. Show them people na pwede nilang share, oh God. In Jesus' name, amen and amen. Open your eyes. Kung wala man, kahit wala kayong nakita, alam natin na bawat tao na masasalubong natin, kailangan si Jesus. Kapag nagawa natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, alam nyo ba, after that, merong reward? Sinong gusto ng reward? Sinong ayaw sa reward? Okay. Siyempre, lahat tayo gusto natin ng ayuda. Amen? Ayuda sa langit. Remind yourself that there is always a price na nag-aabang sa atin. Sabi niya sa Romans chapter 8 verse 18 to 19, I consider that our present suffering, naghihirap ba tayo ngayon? Minsan, no. And are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Meron pong nag-aabang sa atin. Ano yon? Heavenly reward, we have eternal life. Earthly reward, answered prayers, blessings, transformation, salvation, breakthrough, matatanggap natin. And lastly, the reward of fulfilling the great purpose. It is to glorify God through intimacy and serving. Yung reward na to, it gives us the right to be the citizenship in heaven. Sabi dyan sa Philippians 3:20-21, our citizenship is in heaven. Sabay-sabay. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Imagine niyo po to sa heaven. Sama-sama tayo, walang sakit, walang pagnanangis, hindi kailangan ng maintenance. Hindi tayo magkukulang kailanman. Yung sinasabi kanina ni Ate Flor na para tayong nasa heaven, higit pa ang mangyayari sa heaven. Lalakaran nyo gold glass. There is a new heaven and earth. Hindi ba kayo magiging excited? No?
That's why I will close it with this verse. Makinig po kayo. Sabi niya, if anyone wants to come with me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. Kung gusto nyong iligtas ang sarili nyo, lalo kayong mawawalan nito. Pero sabi niya, but whoever loses his life because of me, pag binigay natin ang buhay natin para kay Kristo, you will save it. May maliligtas. Tanong, are you willing to commit and surrender to preach the gospel? Amen. Meron bang makakapigil sa iyo para ibahagi ang magandang balita? Now, palakpakan niyo ang sarili ninyo. Dahil alam kong ready kayo sa 3 oras, well done. Amen? Glory to God with these words. Let me be serious sa atin po. Ang pagbabahagi ng magandang balita ay hindi lamang sa pastor, hindi lamang sa leader, sa ating lahat na naniniwala. Whoever believes Jesus Christ is Lord must deny himself and follow Jesus. God says we must be His followers, not just believers. Amen?